Seryoso ang libughang anak. Ano ba ang ibig sabihin ng malibughang anak? Ang malibughang anak ay isang taong nagsarili at hindi inisip ang sino. Sisimulan ko ang kwento ito sa Noong unang panahon, may isang pamilya, isang ama at 2 anak. Sila ay naninirahan sa malaking bahay na may maraming katulong. Sila ay hindi gaano mayaman, pero ang ama ay matalino sa pag-iipon ng pera para masustentuhan ang pangangailangan at kinabukasan ng kanyang 2 anak. Ngunit isang araw, hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na ito sa kanya. Ama. Ano yun, anak ko? Meron po akong gustong sabihin sa inyo. Ano yun, anak? Sabihin mo lang. Alam ko po, meron po kayong iniipon na salapi sa loob ng mahabang panahon. Pwede ko po bang kunin yung bahagi para sa aking ama? Oo, tama ka dyan. Matagal na akong nag-iipon para sa kinabukasan ninyong magkakapatid. Kung yan ang iyong gusto, sige, bibigay sa'yo. At hinati na nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, Lahat ng nakikita mo ay mapapasa iyo yan lahat. pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Linustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Hindi nagtagal, naubos na lahat ang kanyang salapi. Nang dumating ng krisis at tagutom sa bansang iyon, ay isa na siyang pulubi na masukan siya bilang taga-alaga ng baboy. Di ba bata? Dahil sa gutom na kanyang nararamdaman, naisa niyang kainin pati pagkain ng baboy na alaga niya. Ngunit maging ito man ay pinagkakait sa kanya ng kanyang amo. Anong ginagawa mo sa pagkain ng aking mga alaga? Wala kang karapatan na kainin ang mga iyan dahil isa ka lamang hampas lupa ang nilalang. Sa ganitong kalagayan, naisip niya ang kanyang ama. Ang mga manggagawa nito ay kumakain ng maayos, habang heto siya na nagugutom at walang makain. Kaya agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan ng kanyang ama. Ama! Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ihanda niyong magandang suotin ng aking anak. Masusunod po! Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan.
Bagay na lang meron sa akin. Nagbalik na po Nagalit ang kapatid. pamangay at ayaw nitong pumasok sa kanilang bahay. Kaya't pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Anak, halika tulungan mo kami sa maliit nating piging. Bakit? Ano ang mga ito? Naglilingkuran ko kayo sa maraming panahon. Kailanman, hindi ko kayo sinuway. Ngunit kahit sa isang beses, hindi niyo ako pinaghahanan ng masasarap na pagkain. Subalit kung dumating ito, kasi ang mustay sa lahat ng kayawanan ninyo, sa masasamang lalaki, ay pinaghahanan niya ng masasarap na pagkain. Anak, lagi kitang kapiling. Lahat ng ari-arian nito ay para sa iyo. Narapat ipagdiwang ang pagsaya dahil ang iyong kapatid na wala lang. Ngunit nagpalit. At doon ang matatapos ang aking kwento tungkol sa alibughang anak. Alam niyo ba mga bata, na gaya ng Panginoon, siya ang laging handa at naghihintay sa pagbabalik ng mga taong makasalanan. Labis na kinakatuwa ang pagbabalik niya, kaya habang may panahon, ay bumalik loob tayo sa Diyos at talikuran lahat ng mga nagawang kasalanan. Ano kaya matbere laki? Three. Ama! Si Dria mana? Bakit ano meron sa akin? Luka duli ka. Naglilingkuran ko kayo sa maraming panahon. Sa kayawanan, lahat ng kayawanan ninyo. Narapat ipagdiwang ang pagsaya dahil ang iyong kapatid ay nawala lagi. Ngunit nagpalit. Anong lagi ka dyan? Nawala lang. Ngunit sa Ano? Lagi? Nawala lagi?